Daddy, wala ka naman nung may sakit ako. Anak, hindi mo alam kung gaano ko gusto umuwi nung may sakit ka. Naalagaan ka. Pero wala pa rin akong magawa dahil kailangan ko ituloy yung kontrata at kailangan tapusin para kumita tayo ng pera na para sa kinabukasan mo. Nabalita sa akin ng aking girlfriend na buntis nga daw po siya. Ang una ko pong naramdaman ay naghahalong emosyon. Malungkot. Pero unang-una pong masaya, syempre. Kasi kaka-baby na po ako. At binigyan ako ng pong may kapal ng anak. Una po kasi malungkot dahil unang-una pumasok po sa isip ko kung paano po bubuhayin yung anak ko at paano ko papasukin ng bagong buhay na pinagkaloob sa akin ng may kapal. Paano ko mabibigyan ng magandang buhay ang aking anak dahil bago lang po ako sa pagiging tatay. Siyempre po, lahat naman kakayanin nga. Sabi nga po dahil ang ama ang haligin na tahanan at pumasok na po ako sa pagiging ama at pamilya. Nung nalaman ko pong nanganak na siya, kakatapos ko lang po sa duty ko sa trabaho sa barko po. Una ko pong kinuha yung cellphone ko at kinontak ko sila kung anong kalagayan na ng aking asawa. Pero nabalita na po sa akin na nanganak na. Pero habang naka-duty po ako sa trabaho noon, nag-aalong tension po kung ano na po ba nangyari. Pero wala akong magawa dahil nasa malayong lugar ako. Kapag isang OFW po, or seaman, lagi na pong nakatatak sa isip nila na mapapaliw sila sa kanilang pamilya. Kaya labis na rin po ang paghahandang ginagawa namin kung paano namin naharapin yun. Nandun yung kailangan mo talagang tiisin kung ano man yung mangyari dun sa Pilipinas kapag wala ka. Yung wala kang magagawa kung anong mangyari sa Pilipinas na sa anak mo pero wala ka dun. Lahat ng bagay na po na yun kakayanin dahil para rin naman po sa aking anak ang aking ginagawa dun sa ibang bansa bilang seaman. Sasabihin sa kanya, anak, pasensya ka na kung ilang taon, ilang buwan na lumalaki ako nang wala ka. Lagi ko nang sasabihin sa iyo na nandun ako dahil para sa inyo, para sa kinabukasan mo. Daddy, wala ka naman pag birthday ko. Anak, ilang birthday mo gusto kong pumunta. Pero di lang talaga ubra dahil kailangan natin kumita ng pera para may pantustos tayo sa pang-araw-araw na gastos nyo sa Daddy, wala ka naman nung may sakit ako. Anak, hindi mo alam kung gaano ko gusto umuwi nung may sakit ka. Naalagaan ka. Pero wala pa rin akong magawa dahil kailangan ko ituloy yung kontrata at kailangan tapusin para kumita tayo ng pera na para sa kinabukasan mo. Daddy, sa tagal ng pagkawala mo, hindi mo ako kilala ng lubos. Siguro nga, anak, hindi kita kilala pero walang araw na hindi ako nagtatanong sa mami mo kung asan ka, ano ginagawa mo. Sana nasa mabuti ka lagi kalagayan. Yung daddy ko, magaling yun. Kahit malayo siya, lahat ginagawa niya para sa amin. Para sa aking kinabukasan at sa mga harapin kong pagsubok dito sa ating bansa. Gusto kong maging doktor, isang doktora ang aking anak. Mapagtapos siya sa magandang eskwelahan at mabigyan ng magandang buhay katulad ng isang tahanan para kapag sakaling
ako'y mawala at ang aking asawa ay meron siyang matitirahan. Kapag isang OFW po or seaman, lagi na pong nakatatak sa isip nila na mapapalayo sila sa kanilang pamilya. Ako po si Terence Tobias, isang seaman, isang bagong ama.